Today is the day na talaga namang masasaid. Mauubos namin yung naipon naming labahin. Labahin lang naman. Kaya naman paglalaba agad ang unang inatubag ko pagising ko. Naninibago pa rin ako dito sa gate. Kasi kung noon, lagi nyo nakikita may nakaharang na tela dyan na Unilove. Ngayon, hindi na namin siya kailangan unless siguro umuulan. So, eto naman si Koa. Proud na ipakita sa akin dahil siya nga lang daw ang nagsuot nung doll shoes niya. So, pagkatapos ko nga magsampay ng naunang naisalang ko, chinek ko na rin yung bag ni Pinky para malaman ko kung meron ba siyang mga activities na hindi pa natatapos or assignment. Halos talaga karamihan ng mga notebook niya, papel, puro drawing niya ng mga kuromi. Anyway, nakauwi na rin pala si Pinky sa school niyan. Flex ko lang, ito yung laundry basket number 1, ubos. Laundry basket number 2, walang laman. At laundry basket number 3, ubos. Wala na po kaming labahin. 11 a.m. pala yung schedule namin dito sa dentista dahil for the very first time ay magpapabunot ng ngipin si Pinky at saka first time din pala ni baby Koa na magpapacheck sa dentista. Kasi nitong mga nakaraan, si Pinky na talaga yung nagsasabi, Mommy, I wanna go to the dentist. So iniisip ko, baka nakakaramdam na siya ng uncomfortable feeling sa ngipin niya nga dahil nga dito sa may harap na lower part meron ng isang ngipin na umusli. So yung iba ang comment, it's hayaan mo na kasi matatanggal din naman yan. Kaso itong si Pinky parang everyday lagi niyan sinasabi na, Mommy, I wanna go to the dentist. So ayan, pagbigyan na nga, pero bago yan, tinanong na muna namin si Koa din kung ready na ba siyang magpa-dentist. Oo daw. So, umuwi pa talaga ako saglit. Malapit lang kasi to. Umuwi pa ako saglit para magsampay nung huling labahin ko. Pagbalik ko, si Koa na nga yung nakasalang doon. Tapos napaka-brave ni Koa. Chinek lang naman yung ngipin niya. Pero si Pinky, sabi ni Pingoy, nung pagkatanggal, nung nakita yung dugo, siguro nataranta, doon lang daw umiyak. Pero all goods at binigay pa nga sa amin itong nabunot ng ngipin ni Pinky. Maliit lang pala. So, etong si Pinky, nakatulog nga nung nasa tricycle kami papuntang Jollibee. Kasi maaga nagising, pumasok muna sa school. Nag-promise din kasi ako kay Pink. Sabi ko, kapag nagpabunot siya ng ngipin, ililibre ko siya ng ice cream. And since lunchtime na neto, nagugutom na rin kami. So, dito nga kami napadpad sa may Jollibee Pasita. Parang double celebration siya. Una, dahil nakapagpa-check up na ng ngipin. Itong si Koa, nakapagpabunot na ng ngipin si Pinky. And naubos namin yung labahin. Celebrate lang talaga. Tapos habang kumakain nga kami dito, napansin ko, yung mata ni Pingoy namumula. Tapos kailangan niya nga pala ng bagong contact lens. So dumiretso kami sa Robinson's Galleria South. Nasugat pa ako doon sa tricycle. Hindi na nga kaputian ng siko. Nasugatan pa nga. So bumili muna ako ng Band-Aid. And then, si Pingoy sabi niya, wait lang, punta ako ng CR. Yung pala, ikinabit na nga yung contact lens niya. Kasi malabo yung mata talaga niya ni Pingoy. Ayaw niya namang nagsasalamin. So, contact lens yung lagi niyang ginagamit. So, hopefully nga, dumating yung time na makapagpa-LASIK ng mata si Pingoy. Napadaan kami dito sa stall ng mga accessories. Bumili na rin ako ng hikaw. Kasi, hindi ako bumibili ng hikaw kapag 100 pesos pataas. Pag mga 20, 50, go. Wala na kasi talaga ako magamit na hikaw. Wala nang mga pakaw pala. Usually, ang meron ako dito, marami. Mga pearl, mga tigbe 20-20 lang. Walang kahit isang pakaw na natira. Hindi ko na alam kung nasaan. So, bumili lang ako ng isang earrings na pares, 50 pesos at saka isang extra pakaw, 10 pesos. Pwede na yun. Tapos si Pingoy kasi may butas yung tenga niya. So, bumili lang siya ng isang stud. So, anyway, kinabukasan na nga pala ito. Ang pinakaunang ginawa ko ay nagbukas ako ng mga parcel dito. Kaso, nagising naman si baby Koa. So, naramdaman niyang wala ako sa tabi niya. Tapos, katok na ng katok dito sa pinto. So, pinagbuksan ko na nga at ayan, naglalambing lang pala sa mami. And maayos na ulit yung tulog ko sa gabi. So, iniiwasan ko talaga na mag-nap, power nap sa hapon or tanghali kasi alam ko kapag ginawa ko yun, mahirapan ako makatulog sa gabi. So, all is good so far sa tulog ko and kapag ganito nga maaga kami habang inaantay mag-prepare ang ate, pinagtatakbo ko dito sa labas si Koa, exercise, and thank you ulit Miss V dahil ito na po ang rubber shoes ni Pinky. So, ito si Pink talaga yung pumili talaga ng sapatos niya. And meron pala nagtanong sa comment, yung Miss V na tinutukoy ko ba is si Miss V Cortez? Hindi po. Ihatid na pala ni Pingoy si Pinky sa school. Tapos nagulat ako dahil maya-maya lang pagka uwi ni Pingoy kasama si Pink. So ang nangyari pala, hindi makakapasok si teacher. Hindi ko agad nabasa yung message ni teacher sa group chat ng mga parents. So, ang nangyari,
may lagnat yung baby ng teacher. So, hindi makakapasok and pwede naman sila mag-sit in, like yung mga students, pwede mag-sit in sa ibang klase pero iba yung teacher, iba yung kaklase. Tapos, i-distribute sila magkakaklase sa iba't ibang section. Ayaw daw ni Pinky, hindi siya komportable. So, pag ganun, sabi nga nung isang teacher, okay lang po, wag nang pilitin. So, ayun, sumama na lang si Pinky pa uwi sa daddy niya. Naaalibad-baran na rin talaga ako sa haba ng buhok ko dahil hindi na nga kagandahan ang frizzy. Tapos, ang gasto sa hair care product. So, ang naisip ko, magpapagupit ako ng buhok. Tapos, tinanong ko rin si Pinky kung gusto niya. Tinanong ko rin si Koa, Pinggoy. So, yun ang agenda namin mamayang hapon. Magpapagupit kami ng buhok. And first time din magpapagupit ni Pinky ng buhok. Dati, tinry ko yung gupitan ng buhok. Olats talaga. Tapos sabi nga ni Pinggoy, natatakot naman siyang maggupit ng buhok ng mga anak namin. So, naisip nga namin dalhin sila sa salon. Tapos, ito pala yung lunch na niluto ni Pinggoy. Chicken inasal. Ang bango. Sobrang sarap. Alam mo, hindi ko maalalang nagluto ng inasal na manok si Pinggoy before. And ngayon, grabe talaga, panalo yung timpla niya. So, nakapag-lunch na muna nga kami. And then, ito, mga hapon na, aalis na nga kami. So, pupunta kami dito lang sa may malapit na salon sa amin. Kasi, para makakapagpagupit na nga kami. Kaso, doon sa unang salon, wala daw yun nang gugupit. Nasa ospital, bukas pa daw. So, nagharap kami along Pasita Avenue or Pasita Road ng mga salon. Iba-iba yung mga pinuntahan namin. Yung iba, hindi daw talaga pwede ang bata. Hindi sila nagugupit ng bata. Yung ibang salon naman, ang isang gupit, kahit bata pa yan, 300 pesos. Tapos, may salon naman na pagpasok mo pala, napakatindi ng amoy ng gamot. Nakakatakot naman yun para sa mga bata. So, ang ending, dito kami napadpad sa Arriba Salon. So, doon pala sa tarpaulin nila, may nakalagay na haircut kid. So, alam na namin na nagugupit sila ng pambata. So, naghanap na nga si Pinggoy dito ng peg na haircut for Pink Alisana. So, ang unang pinaupo namin si Koa. Kaso, nung andito na, siguro na nervyos dahil ang taas ng upuan, kinabahan, umiyak. So, hindi na namin pinilit si Koa. So, next naman si Pinky. At eto nga, feel niya talaga. Ready talaga siya. Alam mo, maganda rin talaga sa mga bata na hindi pinipilit. Especially pag dating sa mga pa-check up sa dentista, pagpagupit. Kung kailan sila ready, dun lang natin gawin. Like itong si Pinky, diba? Wala siyang inarte niyan kasi siya na yung may gusto niyan. At saka affordable yung gupit dito pag adult na katulad ko, 100 pesos lang. Tapos pag bata, 120 pesos. So, ayan ang curly hair ni Pinky. Tapos meron pala ako nababasang comment. Ano daw yung hair care routine ni Pinky. Wala namang something special. Shampoo, conditioner lang naman siya. Tapos, ayan si Pinggoy. Stage father ang atake. Tapos, ngayon lang namin nakita si Pinky na unat ang buhok dahil sa blower. O, diba? Nakakapanibago. So, ako na nga yung next na sumalang. Nagpagupit lang ako dito. Siguro mga 2 or 3 inches yata yung ipapabawas ko. Kasi, gusto ko talaga super short hair. Kaso, dahil nga patubo na ang aking mga kulot na hair, feeling ko mag-aala Lion King na naman yung itsura ko kapag sobrang igse. So, medyo trim lang ang atake natin ngayon. Tapos nagtanong nga ako, ano po yung best na rebond service or hair straightening service nyo for my hair? Meron naman siyang na-recommend, parang RGE rebond yata yung tawag. Nakalimutan ko. Ang starting price, 1,500 daw, pero depende pa sa haba or kapal ng buhok. Tapos sabi ko, what if may hair color? Siguro yung akin daw aabot ng 4,500. Hindi ko pa afford. So anyway, eto naman, dumiretso kami dito. So may papasok na eskinita, may nakita kaming cafe. Tapos, bumili lang si Pinggoy dito ng takoyaki. Umorder na rin siya ng waffle. Sobrang nagandaan ako dito sa pader sa likod ni Pinggoy. Para siyang lime wash pero wallpaper lang siya. Grabe ang aesthetic ng atake. Tapos, ang sarap nung takoyaki nila in fairness. Kasi bihirang-bihira kami makatikim ng masarap at approve sa amin na takoyaki. Dito masarap at saka affordable. Masarap din yung waffle nila. May kakapalan. Ang sarap ng Belgian chocolate na toppings. Hindi katulad ng ibang waffle na napakanipis. Alam mo yun, yung parang hindi man lang
aabot sa tiyan yung busog level kapag nakain mo. So, yung waffle nila dito, okay. Takoyaki is okay. So, 10 out of 10. Char. May pa-ratings. So, nandito nga pala kami sa South Blend. Dito to sa may Eskinita, papasok ng Arriba Salon. Basta along Pasitawan lang. So, ayun lang naman na i-share ko lang. Tapos pag uwi nga namin, hala, naabutan ko yung mga parcel ditong malalaki. Paano kaya na ipasok to? So, ibig sabihin, hinagis sa taas ng gate para makapasok sa loob. Naisip ko, what if babasagin yung mga yan? Baka mabasag. Kinakabahan talaga ako. So, anyway, eto nga, bago matulog, gumawa lang ako ng content para dito sa acrylic na cosmetics organizer. Ang ganda nito kasi may takip siya, tapos may kalaliman. So, marami kang mailalagay. So, meron kaming face mask dito, pambata. Yun yung una kong tinry. And kita mo naman, sobrang dami mong face mask na mailalagay dito. Hindi pa kasi dumarating yung pang-adult na face mask na in-order ko. Kaya hindi ko pa matatry, hindi ko pa masusubok dito. So, next naman, sinubukan kong ilagay yung mga makeup ko. Yan lang talaga ang makeup ko. Kasyang-kasya. O, diba napakabongga. At ang maganda pa dyan, hindi maalikabukan talaga yung mga ilalagay mo. Tapos, dahil transparent siya, alam mo kung ano yung nakalagay. So, since may takip, pwede rin siyang stackable. Let's say, marami kang bibiling ganito. Pagpatong-patungin mo na lang yung mga makeup brushes, yung mga makeup. And in fairness dito, sa mga makeup brushes ko from Ann Clothes, grabe, 7 or 8 years na yata sa akin. Buhay na buhay pa rin. And ang ganda pa rin ng quality talaga ng makeup brushes ni Ann Clothes, ni Ma'am She Ann Clothes. And kapag may mga handaan, usually, di bang mga disposable spoon and fork ang gamit, pwedeng dito ilagay para maganda pa rin naman at saka hindi nalalangawan.